Hello po! Welcome muli sa ating channel kung saan ang mga kwento ng buhay at pag-ibig ay muling nabubuhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Galit na galit ako sa'yo. Mula pagkabata, napakalupit mo na sa akin. Dahil ba Diyos ka, kaya kapag may gusto kong kukunin mo? Kung hindi naman pala nakasulat sa kapalaran ko ang mabuhay ng may mga magulang, bakit kailangan mo ako? Remedios. Andres. Magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala rito. Hindi. Ayos lang ako. Naupo lang ako sandali. Sige na. Matulog ka na muna. Nangingitim na ang paligid ng mata mo. Napuyat ka sa lamay. Andres. Sige na. Ako na maglilinis dito. Oh. Bakit ka umiiyak? May nasabi ba ako? Wala na si Mama. Oh. Patay na si Mama. Iniwanan nila ang pareho ni Papa. Mag-isa na lang ako. Ay, sabi ko na nga ba eh. Habang pinaglalamayan si Tiaguada, hindi kita nakitang umiyak kahit isang beses. Ngayon mo palang yata tuluyang nararamdaman ang pagkawala ng matanda. Ilang taon ko siya inalagaan. Kaming dalawa lang ang magkasama. Kaming dalawa lang ang nagkakaunawaan. Para kaming aso't pusa. Away bati. Pero kahit nakakapagod na lumain si Mama dahil nga sa sakit niya. Siya ang dahilan kung bakit gumigising ako araw-araw. Kung bakit nagpapatuloy ako sa buhay. Ngayon wala na siya. Pero wala na akong direksyon. Paano na ako, Andres? Gigising ako sa umaga, wala na akong kakausapin. Hindi na ako makakaikot dito sa bakuran namin habang tinutulak ko yung wheelchair niya. Wala na ako ipagluluto. Wala na akong papaliguan araw-araw. Wala na maghahagi sa akin ng kutsara. Wala na si Padre. Ngayon lang yan. Masasanay ka rin. Paano ako masasanay sa kawalan ng nag-iisang tao nakakaunawa sa akin? Na nag-iisang tao nagmamahal sa akin. Sabi nila, di ba? Paglipas ng panahon, maghihilom din ang mga sugat natin. At baka paglipas ng panahon, mawala na rin ang pangungulila mo. O ang sakit na nararamdaman mo sa pagkawala ni Tiaguada. Paano
ko siya makakalimutan. Kung naaalala ko siya sa bawat bahagi ng bahay na ito. Paano? Andres, kanina ka pa dyan nakatayo. Ano bang bibilhin mo? Huling, Oh, nasanay kasi akong para sa sarili ko lang ako nagluluto. bakit? Sino bang ipagluluto mo? Si Remedios, hindi kasi bumabangon. Ha? Ilang araw nang nagkukulong sa bahay nila. Baka nga ako magkasakit. Ipagluluto ko sana, hindi ko lang alam kung alin dyan ang kinakain ng mga taong medyo nakaangat sa buhay. Ay, ewan ko sa'yo. Oh. Alam mo, kahit alin dito kinakain ni Remedios, hindi naman maarte ang taong yun kahit lumaki sa marangyang pamilya. Para namang hindi mo kilala si Remedios, sa kanila ka na lumaki. Iniisip ko, yung kapag niluto ko, mababawasan man lang ang lungkot niya. Nagluluksa pa rin ba hanggang ngayon si Remedios? Labis pa rin ang pangungulila niya kay Tiaguada. Mabuti pa bisitahin namin mamaya anong bunso ko. Mabuti pa nga. O siya, alin na ba rito sa mga isdang tong bibilhin mo? Nakatulog na inaanak ko. Paano hindi makakatulog yan kanina pa takbo yan sa bakuran nyo. Ayan, napagod na. Ilang taon na si Tonton? 4 na, no? Oo. Huling, salamat sa pagbisita rito. Wala yun. Kapag wala kang ginagawa rito, pumunta ka sa bahay. Oo. Ngayong mga panahon, parang ayoko lumalabas eh. Parang napakabigat ng dibdib ko. Ganito pala kapag namamatay yun ng magulang. Lilipas din yan. Mabuti na lang pala naririto si Andres. Kaya nga, mula noon hanggang ngayon, siya na ang kasama ko. Doon pa rin ba siya nakatira sa kubo nyo sa likod nitong malaking bahay? Oo. Naawa na rin nga ako kay Andres. Baka napapagod na rin siya sa akin. Pati ang paglilinis dito sa bahay. Siya na rin ang gumagawa. Alam mo naman, wala naman may kasakit si mama. Hindi na ako kumuha ng katulong. Kasi nga mainitan ng ulo niya. Nananakit pa minsan. Kaya lang ngayon parang ayokong gumalaw. Kaya maliban sa pag-aasikaso ng palayan at maisan, pati itong bahay, inaasikaso na ni Andres. Kayang-kaya pa naman yan ni Andres. Mabuti na lang. May mga kababata akong kagaya niyo. Mapalad akong tumanda akong may mga tunay na kaibigang kagaya niyo. Kahit wala akong kapatid, naririyan kayo para sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Eto yung sukli sa pagbili ko ng abono, Remedios. Salamat, Andres. Magpapaani tayo bukas ng mais. Ganun ba? Kung gusto mong tingnan, mas mabuting pumunta ka ng maaga para hindi pa gaanong mataas ang sikat ng araw. Andres, gaano ba kahirap mabuhay ng walang mga magulang? Bata ka pa nang naulila ka sa mga magulang mo, di ba? Hindi ko rin alam. Nasanay na lang ako. Isa pa,
Kailangan kong maging abala sa buhay noon para may makain ako araw-araw. Mas pinagtuunan ko ng pansin kung paano ako mabubuhay. Hindi mo ba sila namimiss? Noong una, mukhang oo naman. Hindi ko na maalala. Masyado na matagal yun. Sa bagay. O siya, sige na. Magpahinga ka na. Maaga ka na naman magigising bukas. Isinara ko na yung gate. Huwag ka na lumabas. Andres, Ha? salamat sa lahat ha. Um, Salamat sa pagiging mapagkakatiwala ang halos pangalawang anak na sa magulang ko nung nabubuhay pa sila. Wala yun. Mas marami akong dapat na ipagpasalamat sa pamilya ninyo. Kung hindi sa inyo, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Remedios, eto na yung pinabili mong Pride detergent bar. Babalik na ako sa maisan. Teka, Remedios, bakit ka nagsusuka? Alin na pa ako suka ng suka eh. Hindi ko alam kung bakit. Naku, baka lamig yan. Teka, gusto mo bang magpadala doon sa tiyuhin yung doktor? Sige, Andres. Yung susi, kunin mo doon sa may tukador. Sige, sige. Ay, Diyos ko. Paano na ako kung wala sa Andres? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Andres, eto na yung pinapahanap ng mga daon sa akin. Ano bang gagawin mo dyan? May nakapagsabi sa akin na epektibo raw ito dun sa sakit ni Remedios. Ilalaga ako. Oo, buti na lang nandiyan ka. Paano na si Remedios kung hindi ka kinukup ng mga magulang niya? Naawa rin nga ako. Pareho na kayong mag-isa ngayon. Pareho kayong walang asawa. Ano bang plano ninyo? Hindi ba talaga kayo mag-aasawa? Pareho na kayong matandang dalaga at matandang binata. At tingnan mo, ngayong nagkakasakit si Remedios, wala siyang makuha mag-aalaga sa kanya kung wala ka. Paano kung kapag ikaw naman na nagkasakit? Andres, tumatanda na tayo. Mag-isip-isip ka na rin. Hindi ka man mag-anak kahit pa paano. Sana may asawa ka mag-aalaga sa'yo. Hindi ko yan naiisip ngayon, Migoy. Ay, sige, maiwan na kita. Salamat dito, ha? Andres, makinig ka sa payo ko. Baka pagdating ng araw, sabihin mo, dapat pala nakinig ka sa akin. Mabuti naman at magaling ka na. Pasensya ka na, Andres. Nagpapagapas ka ng mais, tapos nag-aasikaso ka pa sa akin. Wala yun. Mahirap pala mag-isa sa buhay. Ako na lang maglalabas nitong mga hugasin. Tutukan mo muna ngayon yung mga inaasikaso mo. Kaya ko na naman to. Ay, sige. Mama, salamat. Kahit iniwan niyo ako ni Papa. Salamat. Nagdesisyon kayo ng kupkupin ng pamilya ni Andres. Kahit paano, ay karamay ako ngayon. Ngayong wala na kayo sa tabi ko.
kamo? Oo. Bibisitahin ko lang yung tiyuhin ko, yung kapatid ni tatay. May sakit daw eh. Mag-aabot man lang ako kahit konti. Makatulong man lang sa kanila. Tapos na naman yung pagpapagapas, hindi ba? Oo. Mga 3 araw lang naman ako mawawala. Yung palaya naman biniling ko na muna kay Migoy. Siya, sige. Pero, pagbalik mo, mag-usap tayo, Andres, ha? Bakit? May iaalok ako sa'yo. Na, Pagbalik mo na lang. bigyan mo na ako ng ideya. Hindi ako makakatulog niyan kaiisip. Bakit ba? Paalisin mo na ba ako? Hindi. Baka gusto mong magpakasal na lamang tayo. Magpakasal? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano sinabi mo? Pagkatapos ng 1 taon, magpapakasal kami ni Andres. Bakit? Biglaan naman yata. Huwag mo sabihin na matagal na bang may namamagitan sa inyo? Huling, nung nagkasakit ako, si Andres lang ang naririyan para alagaan ako. Siya rin naman, kung magkakasakit siya, baka ako lang naman ang mag-asikaso sa kanya. Pareho kami walang ibang aasahan kundi ang isa't isa. Naisip ko, para hindi maging mabigat sa aming dalawa ang pagpakita ng malasakit at hindi kami mabaon sa utang na loob sa isa't isa. Di ba mas mainam na maging mag-asawa na lamang kami? Sabagay, tama ka. Sa katunayan, minsan nga naisip ko na rin yan, na sana kayong dalawa na lang. Total, pareho naman kayong walang asawa. Isa pa, magkasama na kayo noon pang mga bata pa kayo. Lumaki kayo ng sabay. Magkaiba nga lang ng mundo. Pero hindi naman iba sa akin si Andres. Isa siya sa pinagkakatiwalaang tao ni na mama at papa. At wala akong masasabi sa kanya. Kung kasama sa buhay lang naman ang nais niyong dalawa, dahil pareho naman na kayong may edad na. Bakit nga ba hindi, di ba? Ang problema lang, baka pag-usapan kayo dito sa baryo, alam mo na. Ay naku, hayaan mo na sila. Ang mga tao naman, may gawin ka o wala. Kung gusto ka nilang pag-usapan, pag-uusapan ka nila. Sigurado ka na ba talaga rito, Remedios? May natitira pang 1 buwan bago tayo magpakasal. Sa papel lang naman tayo mag-asawa. Pero wala naman magbabago sa atin. Tayo pa rin naman si Remedios at Andres na magkababata at magkaibigan. Baka ako isipin ng mga tao na, alam mo na, Kung may interest ka sa kayamanan ng pamilya namin, pwede sana. Noong ka pa lamang kay Papa. hindi rin natin mapipigil ang bibig ng mga tao. Alam mo, para ako'y na inaalala ni Huling. Maari naman kitang damayan sa lahat ng bagay kahit hindi tayo kasal. Ikaw, kapag nagkasakit ka o tumanda ka, at hindi mo na kaya ang sarili mo, papayag ka bang magpaalaga sa akin? Kung hindi ako nagkakamali, bugtong na anak ni ng Papa at Papa pa rin ang tingin mo sa akin, na hindi maaaring abalahin ng kahit ano tungkol sa'yo. Pero, salamat sa tiwala mo sa akin. Yan ang sinasabi ko.
Kapag hindi tayo naging mag-asawa, habang buhay tayo magpapasalamat sa isa't isa na para bang may utang na loob tayong palagi na kailangan bayaran. Sarap. Napakasarap talaga magluto nito asawa ko. Baka madagdagan na naman itong anak natin. No? Sino ba? Migoy, maraming salamat sa pagluluto para sa simpleng salo-salo sa kasal namin ni Andres. Uy, para ano ba't naging magkakaibigan tayong apat? Eh, pinatagal-tagal niyo pa kasi. Kung noon pa sana kayo nagdesisyon magpakasal, baka kahit isang anak na biyayaan pa kayo. Ay, sorry. Biro lang. Ito naman. Alam ko namang iba ang relasyon yung dalawa. Nagpapatawa lang ako kasi masyado naman tayong seryoso. Kung nabubuhay pa si Tiaguada, sigurado matutuwa yun. Paborito niya si Andres eh. Oo nga. Kapag si Andres na nagsalita, palaging pinaniniwalaan ni Mama. Eh, paano kasi si Andres magaling magsinungaling? Ikaw, kapag sinusubukan mo magsinungaling, nahahalata ka kaagad ni Tia Guada. Kasi lumalaki ang butas ng ilong mo. Naman? Uy, hindi naman ako nagsisinungaling noon. Uy, anong hindi? Nagsinungaling ka minsan nung sinabi mong ikaw ang nakabasag ng mamahalin niyang figurin. Pero si Huling talaga. Oo nga. Tapos si Remedyo sana yung magkukunwaring salarin noon. Kaya lang lagi siyang nahuhuli. Alam naman ni Mama na hindi si Andres ang nakabasag nun eh. Oh? Talaga? Oo. Pero hindi na siya nagalit. Kasi nga, natuwa siya kay Andres. Kaya raw nitong ipagtanggol ang mga taong mahalaga sa kanya. Kahit malagay siya sa kapahamakan. Uy, Andres, nakapuntos ka pala nun kay Tiaguada. Ay, kung andito pa sana yung dalawang matanda, baka kung... Ano ka ba? Ay, sorry. Ang gabi. Mabuti pa. Gawin natin yung ginagawa sa mga ikinakasal. Yung anong tawag nga doon? Yung nag-cheers. Ay, oo nga. Ito. May wine naman dito para sa bagong kasal. Oh, sige. Sige ha. Sige. Okay. Cheers! Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin niyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto niyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita niyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Mahiwaga Tunog! Hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ito na po ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 1,000 pesos mula sa Pride Detergent. I-text ang inyong sagot for Globe subscribers at 215-84047. Para naman sa Smart, 225-654047. Kailangan sundin ang format sa pagde-text. MT space name /address /contact number at ang inyong sagot. Angels Mahiwagang Tunog. Promo runs Monday to Friday between 5 a.m. to 7 a.m. Promo period December 1, 2021 to November 30, 2022. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 129952 Series of 2021. Pabili nga ng dishwashing liquid. Yung kalamansi, ha? 1,000 pesos. What? Kasama doctor's fees at antibiotic. Mrs. Kapag kalamansi dishwashing liquid ang hanap mo, dapat smart ka! Smart dishwashing liquid. Mapakalamansi o lemon man, parehong may antibac. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Eh, doon na ako sa kalamansi. May antibac. Smart dishwashing liquid. Tanggalin-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Mag-champion superpower na. Oras na! Tanggal pa, mas bansa. Champion tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. Champion Superpower.
with X-Gain technology. Max linis, max sulit. Ang banta ng sakit pwedeng maiuwi sa loob ng bahay. Kaya dapat matindi ang pag-iingat. Huwag ikompromiso ang kalusugan ng ating mga anak. Bigyan sila ng Celine Plus araw-araw. Ito lang ang may Zinc Plus technology ginagawang stable ang combination ng vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity fully loaded. Vitamin C and zinc help support fully loaded immunity with proper diet and healthy lifestyle. Give the right choice for your kids' immunity. Celine Plus. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Celine Plus Syrup. Tulungang gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Ay nako! Tag-ulan na naman! Di pa rin yata nag-check ng tatay mo yung bubong? O di may tulo, dapat nahigpit ang pako pag panahon ng tagbagyo. Tsaka pala dapat laging may baterya ang flashlight at transistor radio para makabalita man lang tayo sa lagay ng panahon pag brownout. Mag-imbak rin pala ng delata at inuming tubig para kung bumahaman may makakain sa bahay. Tsaka pala dapat lagi nakaready yung emergency bag ng pamilya para kung sakalit kailangan mag-evacuate dahil sa baha o bagyo, mabilis na makapaghahanda ang lahat. Yun lang. Love you, Nak! Isang paalala mula sa DZRH. Tandem na subok na, tandem na alang uurungang issue, balita at komentaryo sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes alas 5 ng hapon. Araw-araw kasama si May Binakuhan. RH Balita. Monday to Friday sa DZRH Radio, TV, and online. 4 a.m. pala. Gising na ang mga balita sa RH Balita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dito ka na matutulog sa kwartong ito mula ngayon, Andres. Uy, ayos lang naman sa akin yung doon ako sa kubo ko. Ano ka ba? Ayan o, pagpagan mo na lang yung mga gamit at mukhang may mga alikabok na. Guest room ito dati. Wala namang bumibisita rito sa bahay. Salamat. Ano ba? Tingnan na natin dalawa ang pagpapasalamat. Oo nga pala. Maaari mo nang gamitin ang lahat ng gamit dito sa bahay nang hindi nagpapaalam sa akin. Ang ano mga akin, sa iyo na rin. Oo. O siya. May iba na kita, ha? Ako na magsasara ng gate. O, sige. Ayaw mo magpasalamat tayo sa isa't isa, pero ang lahat ng ito, ginagawa mo para magpasalamat sa akin. Di ba, Remedios? Ikaw na siguro sa sahig, Andres. Ako na sa mga bintana, ah. Ay, sige. O, itong Starbucks ang gamitin mo para makita mo yung sahig. Akin na. Oo, sige. Bukas nga pala, anihan na ng palay? Oo, sumama ka sa palayan. Wala ka namang gagawin dito para naman maarawan ka. At saka para makapaglakad-lakad din ako. Oo. Tumataba na ako eh. Palagi kasi masarap ang ulam natin. Hayaan mo. Sa susunod, si Huling na lang ang paglulutuin ko. Si Huling, hindi na talaga natuto magluto, no? Hindi naman kasi pinagluluto ni Migo eh. Kapag mahina tayo sa isang bagay, hindi na natin susubukang gawin uli. Talagang hindi na tayo matututo. Tama ka. Kaya kung gusto mong mas maging masarap ang luto mo, ikaw naman ang magluto bukas. Simple ka, John. Oo na, ako na magluluto. Tapos sa hapon, samahan mo ko, ha? Mamimili tayo ng bagong mga kurtina. Kurtina? Oo, ang dami-dami pang kurtina dyan ni Tiaguada, di ba? Gusto kong ibahin na ayos nitong bahay. Kasi pakiramdam ko, tulong ko na matatanggap kapag wala ni Mama. Kapag nagkaroon na ng mga bagong gamit at bagong bagay dito sa bahay, na wala ng bakas ng kanya mga alaala.
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Andres? Saan mo ipinarada yung sasakyan? Ayun o. Doon sa may lilim. Akin na nga yung isang bag na hawak mo. Kaya ko na to. Bigat na nga niyan, bit-bit mo eh. Sigurado kang kaya mo. Oo. Ano yun? Teka, sandali. Huwag kang gumalaw. Iyak na. Iyak ng bata, hindi ba? Saan galing yun? May nakikita akong gumagalaw sa banda ron. Remedios. Bakit? Halika! Halika. Tingnan mo. Tingnan mo. Diyos ko! Sanggol! Mukhang itinapon dito sa may lilim ng puno. Sanggol nga! Teka, Andres. Kakargahin ko. Sandali. Ay, lumahan? Sino kaya nagtapon sa kanya rito? Halika na. Iuwi natin ang bata. Ang himbing ng tulog niya. Andres? Opo ka nga muna riyan. Kanina ka pa hindi mapakali. Anong gagawin natin dyan? Baka hanapin niya ng tunay niya mga magulang. Mukhang itinapon na ito. Hindi na ito hahanapin. Paano mo nasabi itinapon? Sino namang matinong tao mag-iiwan ng bata sa damuhan, Amer? Anong plano mong gawin dyan? Ampunin natin. Aampunin natin ang batang yan? Andres? Oh, ano na naman? Andres, paano kung hindi sila pumayag na ampunin natin ng bata? Alam ko mahabang proseso ang pag-aampon. Pero wala naman ako nakikitang dahilan para hindi tayo payagang ampunin ng batang ito. Pareho naman tayo nasa tamang pag-iisip, di ba? Kaya ba natin yung alagaan? Matanda lang ang alam kong alagaan. Pero ni Misa, wala pa ako inalaga ang bata. O ako ay puro mga halaman at pananim lang ang alam kong alagaan at saka kalabaw. Kaya nga Paano kapag hindi natin yan naalagaan na maayos? Andres, bigay na lamang natin siya sa kanila? Sabi ko naman sa iyo, kapag hindi tayo marunong at hindi natin sinubok gawin, talagang hindi tayo matututo. Pero Andres... Halika na. Pumasok na tayo sa opisina ng DSWD nang may pagbigay alam na natin kung anong plano natin sa batang ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, naku, napakaganda mo namang bata. Ang cute. Ang kalamiti. Ang likod Oo nga niya natapos niyo na ba yung mga papeles para sa pag-ampon sa kanya? Oo, kahapon lang. Ay, sa loob lamang ng isang taon, nakapangasawa ka. Tapos ngayon naman, may anak ka na. Sino ba mag-aakalang magiging ganito kabilis sa mga pagbabago sa buhay mo, Remedyo? Sinabi mo pa, Huling.
Maging ako, parang nagugulat pa rin hanggang ngayon sa lahat ng mga nangyayaring ito. Ang Panginoon nga naman, mahilig sa sorpresa. Ay, mabuti nga pala pumunta ka rito. Ha? Turuan mo nga ako kung paano magpalit ng damit niya. Mahirap ako. Natatakot ako. Baka ako magkamali ako, mabali yung braso eh. Sige, sige. Basta tungkol sa pag-aalaga ng bata. Kayang-kaya kitang turuan dyan. Kahit nga sa paggawa eh. Huli! Biro lang to naman. O sige na, sige na. Ihiga mo si baby para maturuan kita. Ay, siya nga pala. Ano ba pangalan niya? Merida? Saan mo naman nakuha ang pangalan na yan? Napanaginipan ko. Ano? Tigilan mo nga ako sa kalukuhan mo yan, Andres. Oo nga. Kapag lumaki ang bata at sinabi mo sa panaginip mo nakuha ang pangalan niya, sigurado ako pagtatawan ng kanya. Oo, ano naman. Totoo naman. Sige na ako na. Naniniwala na ako. Kumusta na ang pagiging tatay mo? Palaging gusto kong umuwi na maaga para makita siya. Ganito pala ang pakiramdam. Sa una lang yan. Kapag lumaki ng bata tapos nagkaisip na at hindi na sumusunod sa mga sinasabi mo, sigurado ako magigigil ka na. Akala mo lang yan. Hindi ko yan mararanasan. Huwag kang paksisiguro, Andres. Sinasabi ko sa'yo, totoo, masaya maging ama pero minsan nakakainis din. Nasa masaya pa lang akong bahagi, Migoy. Kaya susulitin ko ang panahong ito. Minsan hindi ko inakalang magiging tatay ako. Hindi mo rin naman inakalang ikakasal ka, hindi ba? Tana. Ano na gagawin natin? Kanina pa siya umiiyak eh. Baby? Ano masakit sa'yo Hindi ka naman yan masasagot kahit tanungin mo siya eh. Mahirap pala mag-alaga ng bata. Hindi makapagsabi ng nararamdaman niya. Andres, paano natin siya patatahanin? Teka. Ikaw nga muna ang kumarga. Bakit? Umiiyak nga siya lalo kapag ako humahawak sa kanya eh. Subukin mo lang. Sige na. Sige, akin na. Kukuha ako ng mga laruang makulay. Baka malibang siya. Oo, sige. Dalian mo. Baka umiyak lang umiyak. Oo. Kakapusin na ito ng hininga. Anak, tama na. Tama na naman. Tama na po. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Happy birthday, Merida. Happy birthday, inaanak. Anak. Blow na your candles. Thank you. Happy birthday, anak. Thank you, Mama. Anak. Blow your candles. Thank you po. Happy birthday, anak. Thank you, Mama.
Ay, 18 anyos ka na, Merida. Parang kailan lang. Sinabi mo pa. May mga umaali-aligid na nga rin. Sino? O yan, ako. Sino? Lagot yan sa kuya mo, Merida. Wala naman, Kuya Tonton. Si Mama kasi. Bakit? Totoo naman, di ba? May nagpadala nga sa iyo na regalo kanina. Talaga? Siyempre. Maganda't matalino ang anak namin, kaya imposibleng walang humanga sa kanya. Di ba, anak? Mabuti pa, kumain na tayo. Mabuti pa nga. Tonton, kumain ka na. Doon na kayo ni Merida. Tabi kayong kumain. Opo, Cherry Medios. O Kuya, hatiin na natin yung cake ko. Oo. Sige. Sandali, kunin mo muna ito. Wow! May regalo ka sa akin? Siyempre naman. Kailan ba ako hindi nagbigay ng regalo sa'yo? Thank you, Kuya. Oh, Mama, Papa, may regalo sa akin si Kuya Tonton. Kanina mo pa yakap-yakap yan regalo ng Kuya Tonton mo. Gusto mo ba yan? Oo, Pa. Paano naman yung regalo ko? Hindi ko naman pwedeng yakapin yung mga libro. Pero Pa, thank you alam mo talaga yung paborito ko. Siyempre. Papa mo. Ay, may burda yung una na binigay ni Kuya, Merida. Pa? Saan galing yung pangalan ko? Sa panaginip. Ha? Napanaginipan ko ang pangalan mo. Talaga? Oo. Kaya pala kakaiba yung pangalan ko. Merida. Nagagandahan ka ba sa pangalan mo? Oo, maganda. Ikaw din yung unang kumarga sa akin nung matagpuan niyo ako sa damuhan. Ano bang naramdaman mo nung nakita mo ko nun? Pa? Hindi ko makakalimutan ang sandaling yon. Pakiramdam ko, biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Ganun? Oo. Tapos, nang hinawakan kita, parang gumaan ang pakiramdam ko. Masaya ako ng mga oras na yon. Masaya ako na nakita ka namin ng mama mo. Maaari namang hindi kami makakuha sa iyo, pero kaming nakarinig ng iyak mo. Ibig sabihin, talagang para sa amin ka. Salamat, Pa. Salamat dahil narinig mo yung iyak ko. O hindi, baka wala na ako dito ngayon sa mundo. Kami ng mama mo ang dapat na magpasalamat dahil dumating ka. Kung hindi ka siguro dumating sa amin, baka napakalungkot ng buhay namin dalawa. Kami lang ang magkasama sa napakalaking bahay na ito. Salamat dahil binigyan mo kami pareho ng dahilan para gumising tuwing umaga at ng direksyon sa araw-araw namin paglalakbay. Tuparin mo lahat ng mga pangarap mo, anak. Huwag na huwag kang mag-aalinlangan. Hanggat naririto kami ng mama mo, gagawin namin ang lahat para maibigay sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Salamat, Papa. Salamat sa pagmamahal niyo sa akin ni Mama. Pangako, ipapakita ko sa inyo kung paano ko abutin yung aking mga pangarap. Sisiguruhin kong may pagmamalaki niyo ako ni Mama. Pangako yan, Papa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako
ang bukas. Masarap talaga sa bibig tong unique toothpaste. Oh, Andres? May hihingin sana akong pabor. Oh, ano yun? Mari bang dito ako matulog? Dito ka matutulog sa kwarto ko? Sa tabi mo. Bakit? Gusto ko lang. Sige. Dito ka sa kaliwa. Ako naman sa kanang bahagi ng kama. Salamat. Ayan mo na naman. Bakit salamat ka na naman? Oo nga pala. Teka, Andres, may sakit ka ba? Wala. Tulog na ba si Merida? Oo. Ay, buti pa matulog na rin tayo. 18 taon na ang anak natin. 18 taon na rin tayong kasal. Sino ba mag-aakalang ganito magiging takbo ng buhay natin dalawa? Remedios, hindi man tayo gaya ng mga karaniwang mag-asawa. Masaya ako na sa loob ng 18 taon, inili mong makasama ako sa iisang bahay at sa buhay mo. Ano naman, Andres? Bakit ba ganito ka ngayon? Hindi ka naman nakainom? Mahal ko kayo ng anak natin. Lagi mo yung tatandaan. Oo, alam ko naman yan. Sige. Matulog na tayo. Gisingin mo ako bukas. Ako magluluto ng almusal. Oo. Umaga na pala. Pumapasok na ang liwanag sa siwang ng bintana. Teka, himbing na himbing pa rin ang tulog ni Andres. Andres. Andres, gising na. Andres. Andres? Bakit? Parang hindi siya humihinga. Andres! Andres! Oh, Diyos ko! Andres! Merida! Anak! Anak ang papa mo! Andres, gumising ka! Huwag kang magbiro ng ganito! Andres, gumising ka sa amin! Bakit ka sumistaw? Ang papa mo! Tulungan mo ako, dali! Itatakbo natin siya sa ospital! Ma, kumain ka muna. Ayoko. Hindi ko iiwan ang kabaong ng papa ko. Ayoko maiwan siya mag-isa. Kasi ni minsan, hindi niya ako iniwan. Pero ayos lang ako. Huwag mo ko alalahanin. Ma, iba-iba pala talaga ang uri ng kamatayan ng tao. Si Mama at si Papa, parang nagkaroon muna ng sakit. Naratay ng matagal bago nawala. Masakit na makita silang nahihirapan. Pero kahit pa paano,
Unti-unti ko na nung naihanda ang sarili ko sa pagkawala nila anumang oras. Pero ang papa mo, nausap ko pa lang siya kagabi. Tapos bigla na lang siyang mawawala ng ganito. Hindi ba lang natin naihanda ang ating sarili? Mama, paano? Kanina pa kayo iyak na iyak. Andres, bakit mo naman kami iniwan ng ganito? Bakit bigla ka na lang nawala? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Remedios, huling gabi na ni Andres ngayon. 10 taon si Andres. Nangkup-kupin ni Papa ang kanilang pamilya. Wala na makisama na kami sa isang bakuran. Ngunit, alam namin magkaiba ang aming mundo. Sa kabila noon, hindi niya ipinaramdam sa akin iba ako. Hindi siya nagdalawang isip na kaibiganin ako. Lagi siyang sunod-sunuran sa kung anong sabihin ko. Kahit nung alapin ko siya magpakasal. Kasi para sa akin, yun lang ang paraan upang masuklian ko kahit paano ang kabutihan niya sa aming pamilya. At maipakita ko sa kanyang hindi magkaiba ang aming mundo. Nang sa ganon, hindi niya ituring ang sarili ng isang tagapangsiwa lamang na lupain namin na maaari niya ring ituring na tahanan ang tahanan ko. Huling, ni minsan, hindi siya nagsamantala. Napakabuting tao ni Andres. Ang gabing yun, sa kauna-unang pagkakataon mula na magpakasal kami, doon niya lang hiniling na tumabi sa akin sa pagtulog. Hindi ko alam. Kaya pala muna tuli. Sabi niya, mahal niya kami ni Merida. Remedios, napakarami ng isinakripisyo ni Andres para sa amin. Para sa akin. Kahit maaari naman siya maghanap na ibang trabaho noon dahil mataas naman ang tinapos niya. Pinili niya tulungan si Papa sa mga lupain. Lalo na nung nagkasakit na siya. Kahit maaari niya na akong iwan ng mamatay si Mama, pinili niyang damayan ako. Huling, wala man lang ako nagawa para kay Andres. Bilang kapalit ang lahat ang ginawa niya para sa amin. Hindi totoo yan. Alam ko. Alam kong naging napakasaya niya sa nakalipas na 18 taon dahil nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya. At ikaw yun. Ikaw at si Merida. Kung alam ko lang sana na mawawala na siya ng gabing yun. Sana wala. Nakapagpasalamat ako. Sana nasabi ko man lang sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Dito ko sasabit ang picture frame namin ni Papa. Anak? Ma? Oh. Ano ginagawa mo? Ay, nilabas ko sa kwarto ko yung picture frame namin ni Papa. Para hindi lang ako nakakakita, kundi pati ikaw. Lalo na kapag namimiss mo siya. Unang anibersaryo ng kamatayan niya ngayon. Buhay na buhay ang mukha ni Andres sa larangang yan.
Halatang masayang-masaya. Alam mo ni minsan, hindi ko nakitang sumimangot si Papa nung buhay pa. O baka hindi ko lang nakikita. Ay, hindi. Hindi siya sumisimangot, anak. Oo. Palaging nakangiti ang papa mo. Napakahaba ng pasensya niya. Hindi siya basta-basta nagagalit. Ha? Ano ang pinakamasayang alaala mo kay Papa? Pinakamasaya? Noon, nung sanggol ka pa. Tapos, iyak ka nang iyak. Hindi na namin alam kung paano ka patatahanin. Naubos na yata lahat yung namemorya niyang kanta. Kakanta sa'yo. Ay, pero hindi ka pa rin tumataan. Kaya pati happy birthday, kinanta niya na. Kahit hindi mo naman birthday ng araw na yun. Tawa ka binatawa noon. Ay, pero maya-maya napansin namin na tumigil ka na sa pag-iyak. Hanggang ngayon kapag naalala ko yun, napapangiti ako. Ganon magtiyaga ang papa mo. Hindi siya basta-basta sumusuko. Hindi rin tayo susuko sa isa't isa, Ma. Basta magkasama tayo, makakaya natin lagpasan ang lahat ng mga pagsubok na darating. Hindi kita iiwan, Ma. Promise. Sumasakit na naman ang tiyan ko. Napapadalas yata ito. Mabuti pa maglaga ako ng damong nilalaga sa akin noon ni Andres. Ma? Oh, anak. Narito ko na pala. May magandang opportunity na nagbukas para sa school namin. May pipiliing 5 estudyante na makakakuha ng special scholarship at mag-aaral sa sister school sa Amerika. Doon sa sister school namin sa Amerika yun, Ma. Mag-a-apply ako. Talaga? Opo. Ay, siya, sige. Maganda yan. Ay, hindi ba't pangarap mong magtrabaho sa abroad? Eh, baka kapag nakapasok ka riyan, maging madali ang paghahanap mo ng trabaho sa ibang bansa. Oo nga, Ma. Tapos, di ba, plano kong kunin kayo. Tapos doon na tayo sa ibang bansa maninirahan. Oh, sige na. Huh? Mag-apply ka na. Naniniwala ako matatanggap ka. Eh, kasi magaling ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Merida, magmerienda ka muna. Thanks, Kuya. Wala kang trabaho ngayon? Malamang. Kasi kung may trabaho ako, eh di sana wala ako ngayon dito sa bahay. Nye. Uy, 19 years old ka na ngayon. Naggaganyan ka pa rin. Ano naman? Umasta ka ng dalaga. At saka kapag nauupo ka, huwag basta nakaupo lang. Ayusin mo pag-upo mo kasi babae ka. Opo. Parang ka talaga si Papa, Kuya. Eh, bakit nga pala nagpunta rito sa bahay? Bibili ako ng Shield Bath Soap doon sa tindahan. Pero dumaan muna ako kasi magpapaturo ako. Papaturo ng ano? May gagawin akong application letter para makasama ako sa mga mabibigyan ng scholarship grant na mag-aaral ng 2 years doon sa Amerika. Amerika? Pupunta ka sa Amerika? Oo. Eh, paano si Tia Remedios?
Ha? Remedios, nasaan ba ang ekstrang gulong nito? Ay, nando sa garahe. Paturuan mo na mag-drive sa Merida para magamit niya na itong sasakyan niyo. Masisira ito kapag hindi napapaandar. Turuan mo nga minsan, Migoy. Okay, sige, kapag nagkaroon ako ng oras, tuturuan ko. Ay, teka, bakit ka nga pala magpapabaneho sa akin itong sasakyan? Saan ka ba pupunta? Sa clinic, Migoy. Ha? Magpapacheck up ako. Bakit? May nararamdaman ka ba? Anong sinabi mo, Remedios? Huling, may taning na raw ang buhay ko. Sabi ng doktor. Diyos ko. Palibhasa, may family history na kami ng ganito mga sakit. Akala ko makakaligtas ako. Hindi pala. Alam na ba ni Merida? Hindi pa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya, Huling. Hindi ko alam ang gagawin ko. Huwag na huwag mong ililihim ito sa kanya. Ikaw, higit kanino man, ang nakakaalam kung gaano kasakit mawala ng mahal sa buhay. Lalo na kung biglaan. Huwag na huwag mong ipararanas yun sa anak mo. Paano naman ako, Huling? Maaga siya mauulila. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Huwag nating pangunahan ng Diyos. Magpagamot ka. Maaari ka pang kumaling. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Asan na kaya si Mama? Ay, siguro pumunta kay na siya Huling. Siguradong matutuwa si Mama nito. Ay, Ma! Oh, anak. Ma! Halika, may sasabihin ako sa'yo. Ako rin. May sasabihin din ako sa iyo. Oh, talaga? O, sige, ikaw na muna. Sabi nga, save the best for last. Halika nga po tayo. Okay. Ano? Ano ba yun, Ma? Hindi ba sabi mo? Magiging matatag tayo pareho para sa isa't isa. Opo. At hindi tayo susuko sa kahit anong pagsubok na dumating sa buhay natin. Hindi. Anak, may sakit ako. Huh? Ano ba sakit? Kanina lang lumabas ang resulta ng eksaminasyon sa akin. May taning na ang buhay ko. May taning? Hindi. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi ba na? Merida! Merida, anak! Galit ako sa'yo! Wala magkabata, napakalupit mo na sa akin. Ay, ba Diyos ka? Kaya kapag may gusto kang kunin mo. Kung hindi naman pala
nakasulat sa kapalaran kong mabuhay ng may mga magulang. Bakit kailangan akong isilang? Dapat pinatay mo na lang ako nung nasa sinapupunan pa lang. Sana hindi mo na lang ako hinayang isilang sa mundo! Merida! Oh, at ginagawa mo dito sa dalampasingan? Ha? Kuya, ang sakit na dibdib ko. Parang sasabog ang dibdib ko. Tumayo ka. Halika. Ang layo kita. Doon tayo. Bakit? Bakit ang lupit-lupit ng Diyos sa akin? Gusto kong maunawaan kung bakit! Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit ako tinapon sa damuhan ng tunay kong ina. Merida. Minsan, pinipili kong kumbisihin ang sarili ko na kailangan niyang gawin yun. Dahil sa mabigat na desisyon. Mas mabigat pa sa desisyon buhayin ako. Merida, kung hindi ka niya itinapon, hindi mo rin sana makakikilala si Natio Andres at Tia Remedios. Isa-isa na rin sila kinukuha ng Diyos. Merida. Una si Papa. Ngayon naman si Mama. Ilan taon pa bibilangin ko? Bago ako maging uli na lubos. Nagkaroon na ako ng mga magulang. Pero pansamantala lang pala. Sa huli, mabubuhayin pa rin pala ako bilang isang ulila. Walang ina, walang ama, walang pamilya. Sa huli, mabubuhay pa rin ako bilang isang batang nasa gitna ng damuhan. Mag-isa! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mama. Papa. Sinubukan kong baguhin ang pagkakaayos ng bahay natin kung wala kayo. Dahil punong-puno ng alaala ng pamamaalap. Ang bawat sulok ng bahay na ito. Pero ngayon, nagsisimula na naman itong mapuno ng panibagong kwento ng pamamaalap. Mama? Anak, halika. Mama! Sorry. Sorry sa inasal ko kanina. Naunawaan kita. Mula ngayon, hindi kita iiwan. Hindi ako alis sa tabi mo. Tatamayan kita. Salamat, anak. Huwag ka na umiyak. Siya nga pala. Hindi ba sabi mo may sasabihin ka sa akin? Ha? Ay, kalimutan ko na eh. Saan na lang kapag naalala ko ulit. Mabuti pa kumain na tayo. Nagugutom na ako. Tonton. Oh. Kumustahin mo ng madala si Merida, ha? Oo nga, anak. Hindi pwedeng sarilinin niya ang pinagdaraanan niya ngayon. Abay, hindi biro yun, lalo na't bata pa si Merida. Kung ako nasa kalagayan niya, nako, mahihirapan siguro ko. Opo.
Palagi ko naman binibisita eh. Kausap ko rin madalas sa cellphone. Dapat maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kahit pa mawala ng Remedios mo, may pamilya pa rin siya. Kapag may nangyayari sa pamilya nila, palaging sunod-sunod, palaging biglaan. Masaya na sanang lahat noon. Isa na silang masayang pamilya. Kaya lang nawala si Andres. Tapos ngayon naman, para na tayong naghahanda sa pagkawala ni Remedios. Ganun talaga ang buhay dito sa mundo. May umaalis, may naiiwan. May namamatay at may naiiwang nagdadalamhati. Anak! Merida! Ma! Anak! Ma! Oh, Ano nangyayari sa inyo? Masakit na naman ba ang tiyan nyo? yung gamot ko. Iabot mo. Opo. Oh, eto po. Oh, etong tubig. Ma, pinagpapawisan kayo ng malamig. Kaya niyo pa ba? O tatawagin ko si Kuya Tonton. Pupunta tayo sa ospital. Hindi na. Ha? Hindi na. Oo, pa rin ang sakit na ito. Pero ma, Dito ka muna sa tabi ko. Haplos-haplosin mo ang likod ko. oh sige. Oh, Diyos ko. Amana. Amana po, Diyos ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Eto, pinagdala kita ng mangga. Namumunga na yung mangga sa bakuran namin. Hindi ka na nakakapunta sa bahay. Kuya Tonton, hindi ko pwedeng iwan si Mama. Ayoko siyang iwan. Natatakot ako. Merida, Sa gabi parang ayokong ipikit yung mga mata ko. Kasi natatakot ako na baka pagdilat ko isang araw, di na siya huminga. Sabi nila, mas masakit daw para sa mga magulang ang mawalan ng anak. Kaya walang tawag sa ina o ama na namamatayan ng anak. Di totoo yun. Para sa akin, walang paglisa na hindi masakit. Bawat pag-alis ng mga mahal natin sa buhay, anak man yan, magulang o kapatid, walang katumbas ng sakit. Merida, huwag mo munang isipin ang pagkawala ni Tia Remedios. Kapag yan ang ginawa mo, mawawalan ka ng pagkakataong gawing masayang natitirang panahon niya. Dito sa mundo, kasama ka. Pero kuya, ang hirap gawin yan. Subukin mo. Di ba sabi sa'yo ni Tio Andres, kahit hindi natin alam kung paano gagawin, kailangan lang nating subukin. Maaari pa naman kayo maging masaya ni Tia Remedios, kahit bilang ng panahon niya. Kaya, sikapin mong maging masaya para sa kanya. Salamat sa pagbisita, Huling. Kumusta ka na? Madalas na ako atakihin ang sakit ko. Hindi na rin makapag-aral ng maayos si Merida. Sabi niya, titigil na muna siya. Ayaw niyang kumuha na mag-aalagang iba. Ang gusto niya siya mag-aalaga sa akin. Manang-mana sa iyong anak mo. Ganyan ka rin sa mga magulang mo noon. Huling, alam mo ba ang pinakamasakit? Makita yung anak mo
pinagdaraanan niyo pa rin ang hirap na pinagdaanan mo noon. Ako nakakalam kung gaano kahirap pag-alaga ng magulang na may sakit. Sabi ko nga sa Diyos, sana kinuha niya na rin lang ako ng biglaan kaysa kay Andres. Diyos, kahit nagpapakatatag si Merida, alam ko nahihirapan siya. Alam ko hindi siya nakakatulog na maayos. Sa takot na magising siya. At wala na ako. Pasensya ka na. Wala man lang kaming magawa para sa inyo. Para mapagaan kahit papaano ang bigat na pinapasan nyo ngayon. Hindi totoo yan. Kung wala kayo, wala makakaramay si Merida. Si Tonton halos araw-araw pumupunta siya rito. Siya nga pala, ibibilin ko na rin siya. Ang ibig ko sabihin, ang anak ko. Ano ka pa? Napakaaga pa para maghabilin. Mabubuhay ka pa ng mahabang panahon. Hali. Ayun ang bahala sa anak ko, ha? Yung paborito niyang ulam, adobong matamis-tamis. Pagluto mo siya niya kahit isang beses sa isang linggo, ha? Ano ka ba namang tao ka? At saka hindi siya sanay na walang katabing matulog. Kasi mula nung magkatabi kami matulog, eh. Baka kahit sa unang ilang buwan, tabihan mo muna siya. At saka isa pa, pangarap niya magtrabaho sa abroad. Kaya tulungan mo siya mag-ayos sa mga papeles niya. Wala nga lang ko hanggang ngayon. Nagtatanong pa rin siya sa kanyang sarili kung bakit siya itinapon ng kanyang tunay na ina. Kaya sana kahit wala na ako, iparamdam niya sa kanyang mahalaga siya. At isang pagkakamali ang ginawa sa kanya noon ang kanyang ina. Iparamdam niya sa kanyang karapat-dapat siyang mahalin. At higit sa lahat, iparamdam niya na hindi siya ulila. Dahil naririyan kay ni Migoy bilang pangalawa niyang mga magulang. Pwede mo ba yung gawin para sa akin? Oo naman. Oo, Diyos. Ang presko ng hangin dito, ma. Oo nga. Yung mga mais, nagsisimula nitong buo. Kung naririto pa ang papa mo, busy na naman sana yun sa pag-aasikaso ng mga pananim. Tuwing hapon, kung hindi gulayin, prutas yung pasalubong niya sa atin. Totoo yun. Ma? Talaga bang hindi mo minahal si Papa? Na parang kaya ng pagmamahal ng girlfriend sa boyfriend niya? Hindi ko alam. Paano ba ang pagmamahal ng girlfriend sa boyfriend? Alam mo ba? Hindi. Ano ko naman malalaman yung wala nga akong boyfriend? Baka meron. Hindi ka lang nagsasabi sa akin. Ay, grabe si Mama, oh. Ano ba naman ang hinilihim ko sa'yo? Talaga? Oo nga. Kasi si Papa nung tinanong ko siya noon, sabi niya, mahal ka niya. Ha? Ayaw niyang pasabi sa'yo yun eh. Pero sabi niya, wala siyang ibang babaeng minahal maliban sa'yo. Uy, kinikilig. Anong kinikilig sa'yo? Hindi, totoo. Mahal na mahal ka ni Papa. Alam ko naman yun eh. Naramdaman ko yun. Kahit hindi niya sinasabi sa akin. Dahil kung hindi niya ako mahal,
hindi siya magtitiis kasama ako sa iisang bubong. At mahal na mahal ko rin kayo, Ma. Alam ko, ilang beses ko na itong nasabi, pero salamat. Salamat. Dahil kayo naging mga magulang ko. Salamat din. Dumating ka sa buhay namin. Naging magulo ang tahimik namin buhay ni Andres nang dumating ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Eto ng grocery nyo. Ay, thank you. Ay, Kuya Tonton. Nabasa mo yung text ko, nakabili ka ng smart dishwashing. Oo naman. Okay. Merida, paano mo na pagsasabay ang pag-aaral at pag-aalaga kay Tia Remedios? Kaya naman yun, Kuya. Online naman, kaya mas madali. Bilib din talaga ako sa'yo. Proud ka bang may kapatid kang tulad ko? Sinabi mo pa. Kuya Tonton. Salamat sa lahat, ha? 4 na taon nang may sakit si Mama. 4 na taon ka na rin parang house helper namin. Minsan, ikaw pa nga yung nagtitilig ng mga halaman. Ikaw naman, para kang others. Para ano ba't magkakapamilya tayo? Pero talaga, Kuya, maraming salamat. Sige na. Alam kong pagod ka na. Sige na. Magpahinga ka na. Anak. Huwag mo na akong alalahanin. Huwag mo na piliting magising araw-araw para sa akin. Kaya ko naman. Pangako, hindi ako mabubuhay ng mag-isa. Hindi ako mabubuhay ng malungkot. Tanggap ko ng lahat, Ma. Patawarin mo ko. Kailangan mo makita ang paghihirap ko ng ganito. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo noon? Mahal na mahal kita. At mahal na mahal ka ni Papa. Ngayon, magkikita na uli kayo. Nagkahinga na lang ako palagi. Ha? O ano? Masarap ba ang adobo? Perfect. Manamis-namis na adobo. Favorite ko to. Ayos. Pwede na. Pwede na. Alam mo ba, hindi marunong magluto si Mama Merida. Pero dahil sa'yo, pwede na siyang maging chef ngayon. Ganon. Chef Tanod. Ganon. Oy, huwag kayong kakain ito, ha? Maghanap kayo ng ibang ulam. Ma! Kasi, binubuli niyo si Mama Huling. Joke lang, Ma.
Siyempre, ayaw naming maging chef ka kasi paano na si Papa? Pagluluto na nga lang ang kaya niyang gawin para sa pamilyang ito eh. Uy, grabe ka, kuya! Hindi ka na makakairam ng sasakyan. Sige na. Joke lang ulit pa. O, tama na yan. Mabuti pa kumain na rin kayo. Magsisimba tayo ngayon at bibisita sa puntod ni Mama at ni Papa. Ay, oo nga, no? Nako, puro kasi kalokohan na mag-ama kayo. Nako. Pero anak, Merida, masaya kaming nakikita kang ganyan. Salamat po sa inyo. Mula nung mawala si Mama, hindi ko ni minsan naramdaman na mag-isa ako. Dahil sa inyo at sa pagmamahal na pinabaon sa akin ni Mama at Papa, napatunayan ko, may pangako ang bukas. Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang sa susunod. Muli po namin kayong hahandugan ng isang lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.